Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Bilisan nyo na! Mahuhuli na tayo sa misa. Ruby, asan na yung medyas ko? Aba, malay ko, hindi ko alam. Eh, hiwalay tayo ng damitan eh. Ikaw ang nagtupi ng mga damit, di Oo, ba? eto medyas. Ay, ito. O, bilisan mo na rin. Salamat, tay. O, tara na, lalabas na ako. Magagalit na naman si tatay eh. Tara na. Red, dalian mo na. Magsisintas lang ako. O, ilalabas na ako. Huwag mo nang hintayin tawagin ulit tayo ng tatay mo. Ano ba? O, yan na. Matagal pa ba kayo? Sus, yan nga ba sinasabi ko Oh, eh. ayan na. Tapos na. Tara na. Wow! Ilan tayo nakarating sa ganito restaurant? Ano ba? Huwag ka magpahalata ngayon lang tayo kakain dito. Ito na ang pinakasosyal na kainan dito sa atin. Dahil pa birthday namin ni Ruby, kaya dito tayo kakain, tay. Oo. Kaysa naman maghanda pa tayo sa bahay. Diyak, hindi sasapat ang lulutuin ng nanay nyo sa mga makikikain sa atin. Oo nga, tay. Ayos naman dito eh. At saka, nakakamoy ko na yung pagkain. Parang ang sarap. O, tama na yan. Andyan na yung waiter. Alisin niyo yung mga kamay niyo dyan sa mesa. Andyan na in-order nating pansit-isado at sliced bread. Excuse me. Okay. Oh, ayos. Kain na na. O, teka muna. Kumanta muna tayo ng happy birthday. Ay, oo nga pala. Huwag na na. Ay, nakakahiya naman. Oo nga, at saka wala namang cake. O siya, sige. O, ganito na lang. Happy birthday, kambal! Happy birthday, mga anak. Thank you, nanay. Thank you, tatay. Salamat po sa papansit. Ano, siya, sige na. Kumain na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano pa ba yung ginagawa mo, Marisa? Ah, Hindi ka pa ba matutulog? ipapasok ko ito bukas eh. Dapat matapos ko na. Ano ba yan? Para sa promotion ko, sabi ng mga kasama ko, dapat matapos ko itong mga form para maipasa ko bukas. Ilang beses ka na sumubok na ma-promote. Pero isang dekada na nakalilipas. Pareho pa rin ang posisyon mo. Sigurado ka bang magkakatotoo na yung promotion na yan? Eh sana. Para naman tumaas kahit pa paano yung sweldo ko. Etong mahirap sa gobyerno. Ang tagal ng promotion. Isang dekada na, contractual pa rin ako. Ay, ako nga, nasa pribadong kumpanya. Pero hindi rin ma-promote-promote. Palaging inuuna yung mga sip-sip sa boss. Oliver, kolehiyo na yung kambal natin. Ayoko namang tulad natin, hindi rin sila makakuha ng maayos na degree. Mahirap maging duka. Ay, ayokong maranasan nila yon. Isa pa, dalawa lang sila. Para namang hindi tama na hindi natin maibigay sa kanila ang lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Wala akong ibang hangad sa ating mga anak, kundi ang maranasan nila ang lahat ng kabutihan at kagandahan sa buhay. Bango!
Ang bango talaga ng Pride Detergent Bar. Tiyak matutuwa si nanay kapag nakita niyang nalabhan ko na ang marurumi naming damit. Marisa! Ay! Oh, si Lola Gemma? Ay, ano po, Lola Gemma? Nanay mo, Nasa trabaho pa po, di pa umuwi eh. sabihin mo dyan sa magaling mong ina na magbayad na ng utang niya, ha? Mag-aanim na buwan na yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagbabayad. Hindi ba naman siya dumadaan sa bahay para sabihan ako kung makakabayad ba siya o hindi na? Pasensya na po. Sabihin mo yan sa nanay mo, ha? Opo, O, yung tatay mo. nasa trabaho din po. Ayaw nagtatrabaho? Tapos, ano yung utang? Sana pupunta yung mga kinikita nila. Pasensya na po kayo, Lola Gemma. Marami po kasi pinagkakagastusan si nanay at tatay eh. Ay, wala akong pakialam. Ang utang at dapat binabayaran. Oh, humigop ka nitong mainit na sabaw. Salamat. Sabi ko naman sa'yo, mahirap ang mag-ambisyon ngayon. Ako yung laging pagod na pagod sa pagtatrabaho. Tapos, dahil lang kulang ako sa hinihinging eligibility, hindi ako pwedeng i-promote. Yung napopromote ka mo, yung tamad na si Geraldine. Buisit. Tama na yan, tama na yan. Isipin na lang natin na may mas maganda pang darating sa atin. Naku, Oliver. Madaling sabihin yan. Mahirap paniwalaan. Kinakaya pa naman ang kita natin. Pinanganak tayong mahirap. Gusto mo bang tumanda rin tayong mahirap? Wala ka bang ambisyon? Siyempre meron. Oh, Pero ayoko namang ipilit ang gusto ko. Dahil alam kong imposible. Ganun talaga. May mga bagay na gustuhin man natin, hindi mapapasa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Chang, pasensya na ho kahit ngayon lang ako nakapunta dito sa inyo. Marami kasing trabaho eh. Tapos gabi pa ako nakakauwi. Ho, baka naman tinatakasan mo yung utang mo sa akin. Ano ko naman? Bakit ko naman ho gagawin yun? Oh! Kapag mangungutang ka, para kang maamong tupa na pupunta sa akin. Kapag kailangan ng bayaran, talo mo pa yung palos. Hindi mahuli-huli. Pasensya na ho kayo talaga. Hindi na po mauulit yun. Sensya, talagang hindi na. Dahil hindi na kita pautangin uli. Chang, O sige, akin na yung bayad. eto ho. Dapat nga may interest pa itong mas malaki. Ano? Kasi 6 na buwan na nakalipas. Kaya lang, dahil kahit paano, kadugo naman kita. Oy, sige, palalagpasin ko. Pero uulitin ko, Marisa, huwag ka na magtatangkapang mangutang uli sa akin. Patingin nga. Oh, o diba? Mas mataas nga yung grades ko sa'yo. Eh kasi, dito ka nagka-problema sa major subject natin. Oo nga. Ang baba na grades mo dito eh. Nahatak tuloy yung iba mong grades na mataas. Babawi ako sa midterms. Dapat nga, no? Kasi kailangan makapasok tayo sa Dean's List para maging cum laude tayo pareho. Easy lang yan sa akin. Kaya lang, yung tuition natin. Oo nga pala. Sasabihan ko si nanay na bayaran ng kalahati ng tuition natin. Mukha pang walang pambayad si nanay eh. Hmm? Nagbayad siya ng utang kay Lola Gemma. E di si tatay na lang. Red, Hmm. kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral, mag-ipon tayo ng maraming pera ha. Para mabayaran natin lahat ng utang ni nanay at tatay. Oo.
Tapos para hindi tayo palaging umuutang. Yung kinikita nila, nauubos ng pambayad sa utang. Ano kaya ang pagkakaiba kung halimbawang hindi tayo mahirap, no? Ha? Halimbawa, gaya tayo ng mga kaklase natin na may kayang pamilya. Siyempre, gaya rin nila tayo. Palaging maraming baon, pagkarang mga damit at bag, tapos kulay puti ang permit na nakukuha kapag mag-i-exam. Hindi gaya sa atin, minsan blue, minsan dilaw. Bakit kaya hindi na lang mayaman ang lahat ng tao, no? Bakit may mga kagaya natin halos sapat lang ang pera? Minsan nga, kulang pa. Siguro, mas masaya ang mundo kung pantay-pantay tayo. Ruby, ay, naku, bakit nagsusuka ka? Ha? Nay, ewan ko, hindi ko alam eh. Pagkagising ko kanina, parang umiikot yung sikmura ko. Uy, namumutla ka eh. Umilagnat ka. Ano kaya ito, Nay? Naku, magbihis ka, bilisan mo. Pupunta tayo sa ospital. Red! Red! Ay, Halika! oh, bakit Naku, i-text mo yung tatay mo. Sabihin mo, dadalhin natin sa ospital si Ruby. Oo, bilisan mo na. Opo. Ite-text ko na si tatay. Oliver, 3 araw pa lang dito si Ruby. Nangangayayat na agad. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin matukoy ng mga doktor ang sakit niya? Kailangan obserbahan muna. Ilang araw na nilang inoobserbahan ang anak natin. Wala naman nangyayari. Hindi naman gumagal eh. Dali na kaya natin siya sa albularyo. Ano? Ilabasan natin dito sa ospital. Dalhin na natin siya sa albularyo. Pero... Bayaran mo na yung hospital bill. Pumayag man o hindi ang doktor, ilalabas natin dito si Ruby. Ayaw ko na pong uminom niyan. Anak, ito daw yung makakagaling sa iyo. Ang pait mo eh. Isang linggo na ako umiinom niyan. Pero hindi naman bumubuti yung pakaramdam ko. Pait-pait. Kung kinakailangang subukan natin ang lahat ng solusyon ng mga halamang gamot gagawin natin para lang gumaling ka. Baka po, mamamatay na ako, Nay. Ano? Hayaan niyo na lang ako mamatay. Ruby, Pagod na ako. Pagod na ako. alam, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Gagaling ka. Gagawin namin ng tatay mo ang lahat para gumaling ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakailang pagamutan na ba tayo? Kung kani-kanino na rin nga tayong albularyo pumunta. Pero nakaratay pa rin ang anak natin. Parang namang nagbibiro ang tadhana sa atin. Masigla at walang dinaramdam si Ruby, tapos bigla na lang ganito mangyayari sa kanya. Hirap na nga tayo sa paghahanap buhay. Halos pinagdudugtong-dugtong na lang natin yung kakarampot natin kita tapos tayo pang binigyan ng ganitong pagsubok. Isang buwan ng lupay-pay at hinang-hina ang anak natin. Paano ng pag-aaral niya? Ruby, anak, binalikan na namin dito sa ospital.
Sana naman gumaling ka na. Laban lang, anak. Lumabang ka. Hindi namin kayang makita kang ganito. Ay, sabi ng nurse kanina, bayaran na raw natin ang bill kasi masyado ng malaki. Fred, kararating ko lang. Iyan ka agad ang isasalubong mo sa Eh, akin. sabi po kasi nung nurse, sabihin ko raw sa inyo kasi baka... Wala silang pakialam kung hindi pa natin nababayaran ng bill. Bakit? Sila ba naghahanap buhay? Sila ba ang dumidiskarte ng pera? Tayo, Oliver, bakit ka sumisigaw? Makahiya sa ibang pasyente. Ikaw na nga muna magbantay dito. Uwi ako sa bahay. Tanga. Red, ano ba nangyari? sinabi ko lang naman po na pinababayaran na sa atin yung bill kasi malaki na raw po. Ay, pasensyahan mo na yung tatay mo. Pagod yun. Ang mabuti pa, bilhin mo muna itong nireseta ng doktor para sa atin mo doon sa pharmacy. Opo, Nay. Ay, ako Diyos ko. Paano ba kami makakaahon sa pagkakalugmok na ito? May malubhang sakit ang anak namin. Tapos, nag-i-house kami sa buhay. Ay, paano na kami? May ginawa pa bang naghihintay para sa amin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, ayan! Mabaya ka kasi sa anak, kaya nangyayari yan sa anak mo. Dalawa na nga lang. Napapabayaan mo pa. Chang, hindi ko naman po sila pinababayaan. O, anong tawag mo dyan? Nagkataon lang mo siguro na anak ko yung tinamaan ng ganitong karamdaman. Walang nagkakataon sa buhay na ito, Marisa. Lahat ang nangyayari sa atin, kung hindi makagustuhan ng Diyos, resulta ng mga ginagawa natin desisyon. Chang, O ano ngayon? Naririto ka na naman sa akin. Para ano? Para mangutang na naman. pasensya na ho kayo. Sensya. Talagang wala ho akong ibang malalapitan. Kailangan po namin ng pera. Nagmamakaawa ako sa inyo. Wala! Wala ako ipautang sa'yo! At saka isa pa, sinabayan na kita, hindi ba? Hindi ka na makakahiram pa ng pera sa akin. Maawa naman kayo sa anak ko. Sinabi ko lang wala wala. Nalis ka na nga. Dahil kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, wala ka makikita sa akin. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng pera, mamalimos ka doon sa kalsada at baka may maawa pa sa'yo. Nung nabubuhay pa nanay mo, sa akin di siya hiram ng pera. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin ako tatantanan. Kung bakit naman kasi hindi nag-ambisyon niyang nanay mo? Huwag yun namang idamay, pati ang taong patay na na. Ay, bakit hindi? Eh, sa totoo naman yon. Namatay na nga nanay mo, may utang pa sa akin hindi nababayaran eh. Chang, Tapos, ikaw naman ngayon. Bakit? Ano akala niyo sa akin? ATM! kaya ko bang mamalimos ng pera sa mga taong ito? Bibigyan pa nila ako ng limos. Maawa ba sila sa kalagayan namin? Wala na. Kailangan ko subukan. Marisa, Ay, anong ginagawa mo rito sa tabi ng kalsada? Tirik Tirik na tirik ang sikat ng araw. Oliver, Doon tayo sa lihim. teka, Halika. ano ba? Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Nabayaran ko na ang kalahati. Ha? Ano?
Pinayagan ako mag-loan kahit hindi ko pa nababayaran buo yung loan ko noong nakaraang taon. Talaga? Oo. At saka, kumakain na ng maayos si Ruby. Sabi ni Red, oo, huwag kang umiyak dito. Maraming dumaraan tao. Baka kung anong isipin nila. Oh, Diyos ko, ang anak ko. Ano ba ang ginagawa mo rito? Tara na, halika na. Gusto ko makita si Ruby. Bumalik na tayo sa ospital. Ay, sa wakas, nakauwi ka na rin dito sa bahay, Ruby. Ayan, nilinisan ko ang bahay. Pinakintab ko pa ng Starwax floor wax ang sahig para sa pag-uwi mo. Kala ko, hindi na ako gagaling. Kala ko mamamatay na ako. Hindi. Nararamdaman ko. Kahit nanghihina ka, pero alam kong lumalaban ka. Salamat sa pagbabantay mo sa akin, Red, ha? Uy, kapag nagkasakit ako, aalagaan mo rin ako, ha? Wala naman magkakasakit sa inyo. Nay, Mula ngayon, wala nang magkakasakit sa atin. Oo, Nay. Aalagaan na namin ang mga sarili namin. Pasensya na po kayo. 2 buwan ko kayo nagperwisyo. Hindi mo ginustong nangyari, Ruby. Isa pa, hindi yun perwisyo sa atin. kumain ka lang ng kumain, Ruby, para bumalik na kagad ang lakas mo at makapagpatuloy ka na sa pag-aaral. Pero, nasa na yung TV natin, Nay? At saka, may malaki tayong divider dito sa sala, di ba? Yung regalo sa inyo nung ikinasal kayo? Huwag mo nang hanapin ang mga yun. Ang mahalaga, magaling ka na at nakauwi ka na rito sa bahay. Oo, balik na sa normal ang buhay natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, pasensya na kayo, ha? Yan lang ang ulam natin. Paborito ko itong miswa na may itlog, Nay. Sa sweldo, hayaan nyo. Bibili tayo ng masarap na ulam. Oh, Ruby, umigop ka nitong sabaw. Salamat, Red, ha? O, Red, kain na. O, yung paano? Nay, ayos na sa akin itong sabaw. Kumain ako ng tinapay kanina eh. Sigurado ka. Opo, tay. Sarap ng sabaw. O, kumusta ka? Hindi ka na ba nang hihina? Hindi na po, Nay. At sa tingin ko, unti-unti nang nakakabalik ang dati kong katawan. May mga schedule siya ng makeup class. Kaya sasamahan ko siya sa school ng ilang Sabado, Nay. Kaya mo bang humabol, Ruby? Baka mabigla ang katawan mo. Kaya ko po, Tay. Pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Kayong mga bata kayo dahil masinop kayo. Konti na lang, Nay. Makakapag-ipon na kami ni Ruby ng maraming pera at mababayaran na natin ang lahat ng mga utang natin. Tapos kayo ni Tatay, sitting pretty na lang kayo. Ano? Yan ba pangarap mo? Pangarap naming dalawa, Nay. Buti naman nakasama ka, Oliver. Oliver ba? Oo. Ako naman si Earl, ha? Nasabi nga ni Gilbert. Ayaw mo na sumama sa mga ganitong lakad, eh. Oo. Wala naman kasi akong hilig sa mga bar na ganito. Ganun ba? Hindi rin ako manginginom eh. Actually, hindi naman talaga tayo maglalasing. Sabi ko rin lang sa office mate mo, isama ka, ha?
Kasi nga, may gusto akong i-share na pagkakakitaan sa'yo. Nasabi niya rin kasi na marami ka raw loans. At saka medyo, tapos ka rin sa buhay. Oo. Maraming ganyan. Mabuti pa. Magkita ulit tayo one of these days, ha? Punta ka sa office ko kung may time ka, okay? May trabaho ako eh. Oh, okay. Kahit weekends, Oliver. Nasa office ako ng Saturday. Okay ba sa iyo yun? Networking business? Oo. Ipinaliwanag naman sa akin ni Earl yung kakilala ng katrabaho ko at mukhang maganda naman. Anong klaseng negosyo ba yan? Mamumuhunan lang tayo ng 2,000 tapos may ibebenta tayo mga produkto. Nako, Oliver, baka scam yan, ha? Hindi. Pinakinggan ko siya. At saka, sabi niya, may mga member sila na janitor. Pero naging masipag lang sa pagbebenta. Ngayon, milyonaryo na. Imposible yan. Totoo. Ayoko niyan. Marisa, subukin na natin to. Kung aasa tayo sa kakarampot nating kita, talagang walang mangyayari sa atin. Habang buhay na tayong empleyado na kumikita ng kakarampot sa kinsenas at katapusan. Paano kung hindi tayo umasenso dyan? Abe? Paano kung nasayang yung 2,000 natin? Pwede nang pambayad dyan ng isang buwang electric bill, ha? Marisa, ang buhay parang sugal. Hindi natin malalaman kung mananalo tayo. Kung hindi tayo tataya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos, Oliver! Tatlo kagad ang na-recruit mong panibagong member natin, ha? Magaling. Gusto ko kasing maranasan din ang nararanasan ko ngayon. Good. Oh. Ilang buwan pa lang mula na magsimula ako sa business na to. Marami na kaagad akong kinikita. At Okay. nabayaran ko na rin yung loan ko. Good. Ngayon naman, yung loan ni Mrs. ang gusto kong mabayaran. Tama yan. Correct. Mas masaya ang buhay kapag wala tayong utang, di ba? At saka, gusto ko rin magkaroon ng gaya sa'yo eh. Alin? Yung bahay? Sasakyan? Oo. Sa mahabang panahon namin pagtatrabaho mag-asawa, hindi man lang namin naipaayos ang bahay namin. Alam mo, sipag at tiyaga lang ang sekreto, Oliver. Sipagan mo pa ang pagbibenta. Plano ko nga, mag-resign na sa trabaho ko Ha? para makapag-focus na ako sa negosyo natin. Ikaw. It's up to you. Nasa sa'yo yan. Kung saan mo nakikita mas mapapabuti ang kalagayan niyo ng pamilya mo, okay lang, sige lang. Susuporta ka namin. Nagpapasalamat akong nakilala ka naming mag-asawa. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo. Oliver! Totoo ba ito? Hindi ka pa rin ba makapaniwala hanggang ngayon na ganyan na kalaki ang kinikita natin? Hindi ko alam na makakahawak tayo ng ganito kalaking pera. Nakita ng Diyos ang lahat ng hirap natin at narinig niya ang ating panalangin. Kaya ang ginahawang akala natin ay hindi natin mararanasan. Ngayon, abot kami na. Naalala ko nung nasa ospital pa si Ruby, tapos muntik na ako mamalimos noon dahil hindi ko na alam kung paano natin mababayaran ang hospital bills. Pero ngayon, nababayaran na natin ang buo ang tuition fee ng mga bata at naibibili na natin sila ng kanilang mga pangangailangan. Salamat sa Panginoon. Dinig niya ang mga dasal natin.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow, fine dining restaurant ito, hindi ba, Tay? Papa, sabi ko naman sa inyo, masanay na kayong papa at mama ang tawag niyo sa akin. Oo nga pala. Masasanay din kayo. Oh, ito na yung cake yung dalawa. Wow! Ang ganda ng cake! Last year, pansit gisado lang ha, at sliced bread ang handa namin ni Red. Pero ngayon, cake! Ngayon, nasa mas magandang restaurant na tayo. May cake pa. Ano pa rin? Happy birthday, mga anak. Oh, teka muna. I-blow nyo na yung candle. Oh, sabay tayo. Sige, sabay sige. tayo. 1, 2, 3. Yeah. Happy birthday! Thanks, Ma! Thanks, Pa! Thank you. Napaka-special ng birthday namin na ito ni Red. Hindi namin ito makakalimutan. Taon-taon, gagawin nating special ang birthday ninyo. Tig-isa na tayo ng computer. Oo nga. Dati, ini-imagine lang natin kung paano buhay natin kapag may kaya tayo. Ngayon, nararanasan na natin. Masaya pala, no? Oo nga. Ay, teka. Binuksan mo na ba yung computer mo? Oo, kanina. Sinubukan ko na nga eh. Tapos sabi ng mga friends ko, itry ko raw yung mobile game na ito. Oh. Ha? Mobile game? Eh, gagamitin natin ito sa pag-aaral, ah. Libangan lang naman. Eh, ikaw, kung bahala. Ako, palalagyan ko yung PC ko ng Photoshop para makapag-edit ako ng mga pictures. Tapos, makakagawa ako ng mga graphics design. Okay yan. Mm-mm. Yun ang hiling mo, di ba? Oo. O ikaw, palagyan mo rin yan nung sa video editing. O, di ba mahilig ka mag-edit ng video? Oo. Ngayon, hindi na tayo maluluma sa mga kaklase nating mayayaman. Oo nga. Makaka-relate na tayo sa kanila. Ma! Teka, sandali lang! Hintayin niyo ako! Nagtutoothbrush pa ako gamit ang unique toothpaste! Ha? Hindi niyo ba kami hintayin ni Red? Bakit? Ay, may pupuntahan kami ng papa nyo. Ah? Di ba magsisimba tayo? Ay, oo nga pala. Linggo nga pala ngayon. Sa susunod na linggo na lang tayo magsimba. May pupuntahan kaming importante ng papa mo eh. Oh, ayan na, may almusal sa kusina. Kumain na lang kayo. Nung isang linggo, ganun din ang sabi niya. Next Sunday na lang kami magsisimba. Tubi. Oh, saan ka pupunta? Bakit nakabihis ka? May lakad kami ng mga barkada ko eh. Red, Oh, bakit? bakit ba parang may nagbabago sa'yo? Mula na maging maayos ng buhay natin. Hindi ka na gaya ng tulad ng dati, palagi ko nakakausap. Kung hindi mobile games, barkada yung nakatupag mo ngayon. Eh, may nagbago naman talaga sa atin, di ba? Dati, kukunting kaibigan natin kasi mahirap lang tayo. Ngayon, marami nang gusto makipagkaibigan sa atin kasi may kaya na tayo. O, ayaw mo ba ng ganito? Eh, hindi naman sa ganun. Kaya lang, ano? namimiss ko na yung dating tayo. Dati, palagi tayo magkausap. Palagi tayo magkasama. Ruby, mag-enjoy ka naman kasi kasama ang mga kaibigan mo. Pero, Magkambal tayo, oo. Pero hindi ibig sabihin, habang buhay tayong magkadikit, may kanya-kanya na rin tayong buhay. Red, Kapag tinanong ni Mama kung umalis ako, sabihin mo, magme-makeup class ako, ha? Sige na, ikaw na bahala. ako lang ba ang nakakapansin? Ako lang ba ang nakakakita?
na napakabilis ng mga pagbabago sa pamilya namin. Ako lang ba ang hindi komportable sa pagbabagong ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, sino ba itong pumaradang ito sa tapat ng grocery store ko? Oh, ang gara ng kotse ah. Itim at ang kintab-kintab pa. Mukhang bagong-bago. Ba, merong bumaba. Isang babae at isang lalaking pareho naka-shades. Sino kaya itong... Tiyang Gemma! Kumusta kayo? Marisa? Yan! Oh, bakit nakakulot yung noon nyo? Hindi nyo na ba ako nakilala? Wala kasi akong salamin eh. Gemma, bibili sana kami ng isang sakong bigas. Tumatanggap ba kayo ng tseke? Ha? Bibili ka ng bigas? Tapos, cheque pambabayad mo? Kayo naman, oh. High blood na kagad kayo, eh. Binibiro ko lang kayo. Ano ba sa inyo rito? Bibili ho kami ng isang sakong bigas. Oh, etong 3,000. Kwan, sobre to. Okay lang ho yun, Chang. Keep the change. Ha? Ituring nyo na lang kung pasasalamat namin yan ni Oliver sa palagi niyong pagpapautang sa amin noon. Salamat po sa pagiging the worst. Ibig ko sabihin, Chang, the best Chang in the world. Ano kayang gagawin ko? Sasabihin ko pa kay Mama ang nangyari? Mabuti ba? Kay Red ko na muna sabihin. Para may kasama ako magsasabi kina Mama ng nangyari. May humutong sasakyan sa labas. Ay, Diyos ko. Sino kaya ito? Si Mama at si Papa. Papasok mo sila dito sa bahay. Sige, sasabihin ko na lang tuloy sa kanila. Baka makita nila itong napunit kong uniform. Kita mo yung mukha ni Chang. Litong-lito siya eh. Hindi niya naunawaan yung sinasabi natin. Siguro, nagsisisi na yun ngayon kasi nakita niyang ang minaliit niya at halos tapak-tapakan niya noon. Ngayon, tinitingalanan niya. Oo nga. Ma? Ruby, mabuti nakauwi ka na pala. Nasaan si Red? Bakit ma? O, Red, dali ka. Tingnan mo yung bagong bili nating kotse. Tingnan niyo. Nakabili na kayo? Louie, tingnan mo yung sasakyan natin. Pa, may sasabihin ako. Mamaya na. Tingnan mo muna yung bago nating kotse. O, ano yung tingin mo? Di ba maganda? Wow! Ayos ba? May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo. Birthday ng kambal ngayon ah. Oo nga. Hindi, iwan na lang natin siguro sila ng pera. May trabaho ka, tapos may training ka sa gabi, di ba? Meron, oo. Bukas yan. Uy, ano pa, Oliver? Bilisan mo na. Ano ba bang hinahanap mo? Yung susi. Oh, Ruby. Ma?
Happy birthday! Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Kasi, Sandali. Ruby, eto yung pera, ha? Umorder na lang kayo ng pagkain ni Red. May lakad kasi kami ng papa mo ngayon, eh. Yung sasabihin mo, tungkol ba yan sa school, ha? I-text mo na lang ako, ha? Sige, bye, anak! Happy birthday! Happy birthday, Ruby! Yan na kayo! sige. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Huwag na lang. Kaya ko naman siguro ito. Sa akin na lang ito. Hindi ko na ito sa inyo ipapaalam. Kahit kailan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala mo, ha? Babawi ako sa'yo. Ito pa, sige. Red, Bisir ko, huwag mo akong kusapin. Ha? hindi ako makatulog. Oh, yes! I'm the winner! Yoo! Red, dito na lang ako sa kwarto mo. Buti pa ikuha mo ako ng tubig. Kanina ka pa naglalaro eh. Pwede ba tumigil ka muna? Kailangan ko ng kausap. Sabi ko, ikuha mo ako ng tubig. Red, mag-usap naman tayo. Ano ba pag-usapan natin? Tawagan mo ang mga friends mo. Eh, ikaw nga gusto kong kausap. Ang arte mo naman eh. Hormones lang yan, Ruby. Baka dadatang ka na naman, kaya ganyan ang mood mo. Ikuha mo sabi ko ng tubig. Kasi magsisimula na ako sa next level. Ayoko. Ikaw ang kumuha kung gusto mo. Kapatlo ko to. Aray ko. Pinatumuha ka ng libro? Ang kulit mo eh. Ikaw nga kung gusto mo kumuha ng tubig, huwag mo ako Sandali, inuupo sa akin. Daw ka tulog dito. Tama na! Tama na! Walang niya ka, puno-puno na ako sa'yo, ha? Palagi ka na lang ganyan. Hindi ka na makausap na maayos. Teka Hindi ka mo. makausap. Visit ka. Aray ko. Hindi ka Tama na! makausap na Tama na, Ruby! Ma, si Ruby oh! Tama na! Ano ba nangyayari sa'yo, Ruby, ha? Kailan ka ba naging bayolente? Nakita mo ba nangyari sa kakambal mo? Lumudugo ang ilong, pagkatapos may mga kalbot sa mukha, pati sa leeg, pati ulo may bukol. Hindi nga namin kayo kinasaktan ng papa nyo, tapos ikaw! Oh my God! Saan ka natutong manakit, ha? At bakit mo sasaktan ang kapatid mo ng ganon? Dahil lang inuutosan ka kumuha ng tubig? Ano ba nangyayari sa'yo, Ruby? Matutulog na ako. Ruby! Hoy! Mag-sorry ka kay Red bago ka matulog. Ayoko. Ruby! Ay, ako. Malamang, stressed out ang batang yun sa klase. Natakot si Red sa kanya kanina eh. Ang sabi ni Red, akala niya hindi si Ruby ang kaharap niya. Para daw ibang tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sumama ka, Oliver, sa summer getaway natin, ha? Gathering ito ng mga kasama natin sa Millionaires Club. Eh, sige. Uy, siya pala, nakita ko yung sasakyan nyo, ha? Gala! Baka next year, dalawa na yun, ha? Sana nga. Oh, di ba? Ha? In 2 years' time, nagbago ang buhay nyo. Di sa inlagap, siguro hindi mo inakalang mararanasan mo ang ganitong klase ng buhay, ha? Sinabi mo pa. Akala ko, aangat lang kami ng konti sa buhay kapag nakapagtrabaho na ang mga anak namin. Oh, hindi nyo pwedeng iasa sa mga anak nyo ang pag-asenso. Kasi, mag-aasawa rin ang mga yun, eh, di ba?
Paano kung hindi pa sila nakakaipon? Nag-asawa na? O paano yun? Paano na kayo ni Marisa? Naku, baka uugod-ugod na kayo, nagtatrabaho pa kayo sa opisina, tapos kakalampot naman ang sweldo nyo, di ba? Isa pa, dito lang ako nagkaroon ng ambisyon kahit paano. Oh, talaga? Oo. Dati, ayos na sa akin basta makakain kami 3 beses sa isang araw. Ganun ba? Ayos na sa akin na nakakatulog kami na mahimbing. Mhm. Ngayon, dahil sa negosyong ito, Oh. napagtanto kong kaya ko naman palang mangarap ng mas malaki. At kaya ko naman palang abutin ang pangarap kong yun. Bilib na talaga ako sa'yo, Oliver. Yun naman talaga ang goal natin ha? Matupad ang mga pangarap natin lang hindi nagkakandakuba sa pagkatrabaho, ha? Gusto ko rin maging kagaya mo, Earl. Good, good. Gusto ko rin makilala sa business na to. Yes. Oh. Makatanggap ng award at maging somebody. Ika nga. May matatanggap na award ang papa niyo. Ha? Oh, Red, etong suit mo. Ito, bigay mo to kay Ruby. Ayoko, ma. Ikaw na lang. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo nagkakaayos? Okay naman kami, pero as much as possible, ayoko nang lumalapit sa kanya. Red, Teka, susukat ko na itong damit ko kung kaso. ako na lang magbibigay sa kanya. Kay Ruby. Ruby! Ruby! Buksan mo tong pinto. Bakit? Oh, isukat mo tong damit. May award na matatanggap ang papa mo bukas ng gabi. Yan ang suot mo. Hindi ako sasama. Ano? Ayoko lumabas ng bahay. Ruby! At saka, nag-drop out na nga pala ako. Nag-ano? Ayoko na mag-aral. Aba, nahihibang ka na ba? Anong ayaw mo na mag-aral? Ngayon pa? Ngayon pa na kaya ka na namin pag-aralin ng papa mo sa maayos na universidad? Tsaka ka pa tatama rin na mag-aral? Basta ayoko na. Bakit nga? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Ayoko na nga mag-aral. Mahirap bang intindihin yun? Ayoko na mag-aral! Oh! Huwag mo kung sasagutin-gutin ng ganyan, ha? Wala kang modo? Sige, sampalin niyo pa ako sa kanya mo ako! Ay, ano pong problema mo? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam! Kahit ano pa ang mangyari sa akin, wala kang pakialam! Ah! Bakit? Puro lang naman pera ang inaatupan niyo ni Papa, hindi ba? Puro pagpapayaman na nasa isip niyo? Si Red, puro barkada. Puro pagpapagbibo sa mga barkada niya. Ano ang pakialam niyo sa akin? Ha? Di ba wala? Para sa inyo ni Red ang lahat ng ginagawa namin ng papa mo. Para sa amin? Oh! O para sa sarili ninyong mga ambisyon? Para meron kayong maipagyabang sa ibang tao? Ano? Malaking bahay, mag-aral sa sakyan, limpak na salapi. Kung ilang sukatan na kayamanan sa inyo, mayaman na tayo. At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panahong kahit isang tukalan tayo. Marami lang tayong pera, pero masahol pa tayo sa duka. Araw-araw, para ako namamalimos ng oras sa inyo para lang pakinggan, para lang may makausap. Kung alam ko lang na darating ang araw na gaya nito, na magiging karibal ko ang pera sa atensyon at oras ninyo, sana hindi na lang namin pinangarap ni Red na maging mayaman! Ginamit ko yung shield bath soap mo sa banyo. Ang bango. Ay, siya nga pala, yung dati kong boss, nakita ko kanina. Halatang gulat na gulat nang makita yung mag-aara natin sa sakyan eh. Tapos nakita niya pa ako nakakurbata, nangingintab yung sapatos. Hindi siya makapaniwalang yung empleyado niyang hindi na po promote, biglang yaman ngayon.
Marisa, Ha? yung... Ah. Nakikinig ka ba sa akin? Pasensya ka na. Meron lang ako iniisip. Yung damit natin bukas. Pinalaban ko na. Pinlansya na rin ng katulong. Buti naman. Mauna ako bukas. Sumunod na lang kayo, ha? Oo. Siya nga pala. Hindi ka ba magpa-file ng resignation? Mag-focus na lang tayong dalawa rito sa business natin. Tiyak mas dodoble ang kita natin kapag full-time ka na rito. Baka makabili pa tayo ng 2 pang sasakyan. Tapos, 1 pang bahay. Oliver, Bakit? di ba sapat sa'yo kung ano man ang meron tayo ngayon? Kulang pa yan. Masaya magtrabaho kapag maraming income na pumapasok. Di ba? Pero, marami naman na tayong ipon. Nasa Millionaires Club pa lang tayo. Ayaw mo bang maranasan kung paano maging bilyonaryo? Ano? Hindi imposible yun. Kayang-kaya natin yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ruby, buksan mo itong pinto. Kapag hindi mo itong binuksan, sisira. Bakit? Totoo ba? Ang braso ko! May nalaman ako sa klase mo. Nakasabay ko kanina sa library. Totoo ba? Ang ano? Minolesta ka ng teacher mo sa PE. Totoo ba? Sumagot ka! Ano ko totoo? Ano bang pakialam mo? Ha? Ano kung minolestya niya ako, ha? May magagawa ka ba? May babalik mo ba yung panahon? May magbabago ba? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sinubukan ko! Ilang beses kong sinubukan! Ilang beses akong kumatok sa kwarto mo pero ayaw mo ako pakinggan! Ayaw mo akong kausapin! Pagka sina mama, si papa, sinubukan kong sabihin pero pare-pareho kayo walang panahon para pakinggan ako! Tapos ngayon, huwag kang umastang parang nagmamalasakit ka sa akin! Dahil ng panahon na kailangan ko ang pagmamalasakit mo, wala ka! Sorry. Bitiwan mo ako! Sorry. Bitiwan mo ko! Ano naman ba yung pinagtatalunan yung dalawa? Si Ruby. Tumahimik ka! Si Ruby. Tumahimik ka! Ma, di ba pupunta pa kayo sa kawardi ni Papa? Mag-prepare na kayo. May nangyari kay Ruby. Anong nangyari? Anong nangyari sa kapatid mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oliver! Earl! Oh, kumusta? Oh, where's your family, ha? Asan sila? The event is about to start. Dapat ma-witness nila ang pagtanggap mo ng award, ha? Hinihintay ko pa nga. Baka naatraso lang ng konti. Okay. Sige. See you later and congrats, ha? Thanks, sir. Thanks. Okay. See you. Nasa na kaya si na Marisa? Mabuti pa tawagan ko. Sabi ko naman, huwag silang malilate dahil importanteng okasyon ito. Ay, nagre-ring na ang cellphone ni Marisa. Hello, Marisa. Nasaan na kayo?
hindi kayo pumunta. Napakahalagang okasyon yun. Sa lahat ng awardee, ako lang walang kasama pamilya. Oliver, tama na ito. May sapat na tayong ipon, may bahay at sasakyan na tayo. Tama na ito. Ano? Si Ruby. Siya ang kailangan nating unahin. Kailangan niya ng professional help dahil sa pinagdadaanan niyang trauma. Bakit? Ano ba nangyari kay Ruby? Minolesta ang anak mo ng kanyang professor. Ano? Sinabi mo? Habang abala tayo sa pagpapayaman, napapabayaan na natin ang ating anak. Kailangan natin siyang asikasuhin. Magsasampa tayo ng reklamo laban sa professor na yon. Pero... Bukas na bukas din! Samahan mo ako sa eskwelahan niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tawagan mo na yung kakilala mong abogado. Marisa, Bakit? kung makikipag-areglo sa atin yung professor, ayusin na lang natin. Ano? Kahit paano, kilala na rin ako rito sa atin. Palagi na ako naiimbitahan sa iba't ibang mga event para mag-conduct ng training. Baka kapag nagsamba tayo ng kaso, lalo lamang kumalat ang kwento tungkol sa nangyari sa anak natin. Tapos maapektuhan ang business mo. Hindi lang yun. Makakalagkad din ang pamilya natin sa kahihiyan. Naiintindihan mo ba kung ano yung sinasabi mo, Oliver? Minolest ang anak mo. Depressed si Ruby ngayon. Kaya nga nag-iibang behavior niya. Kaya nga nagiging violente siya minsan. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos dahil madalas siyang bangungutin. At higit sa lahat, takot na siyang mag-aral uli. Ganong kalaki ang epektong iniwan sa kanya ng pangyayaring yun. Oliver, buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Ang kanyang kinabukasan. Tapos gusto mong makipag-areglo lang? Ay, kung pwede nga lang pumatay, baka napatay ko ng profesor na yon. Hanggang ngayon ba negosyo pa rin? Pera pa rin ang iniisip mo, Oliver? Alam mo ba, hindi ako makatingin sa mata ni Ruby habang kinakausap ko siya kahapon. Dahil alam ko may kasalanan tayo kung bakit nangyari ito sa kanya. Tayo ang magulang, pero sa panahong kailangan niya na mapagsasabihan tungkol sa pagmolestya sa kanya, sa nangyaring yun sa kanya, wala tayo! Marisa, Nung walang-wala tayo, naalala mo ba nung nagkasakit si Ruby? Kahit wala na tayong pera, naghanap tayo ng naghanap ng ospital, pati albularyo na maaaring makagamot sa kanya. Ganong kahalaga si Ruby sa atin. Pero ngayong may pera na tayo, tsaka mo sasabihin na huwag nang magsampa ng kaso? O manahimik na lang? Dahil natatakot ka? Natatakot kang maapektuhan ng paghahanap buhay mo? Tama bang sabihin niya na isang magulang? Napakalaki na ng naging pagkukulang natin sa kambal. Ngayon ang panahon para kahit paano, makabawi man lang tayo sa kanila bilang magulang. Ruby? Ruby? Oh, pinapangungot ka eh. Red, ang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Umihi ako tapos pagdaan ko rito sa kwarto mo, narinig kong umuungol ka. Oh, ito, tubig ko. Dito na muna ako. Sige na, okay na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Naglalaro ka kapag ganitong oras? Hindi na ako naglalaro.
Bakit? Basta, Bumalik ka na sa kwarto mo. Matutulog na ako. sorry Sorry. Saan? sa lahat. Sorry dahil wala ako nung panahon kailangan mo ko. Nawili ko sa biglang pagbabago ng estado natin sa buhay at nadala rin ako ng peer pressure. Yung need to belong. Gusto ko ko. Gusto ko nakaka-relate ako sa mga kaibigan ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kagaya rin nila ako. Na hindi na ako gaya ng mahirap na estudyante na kakilala nila. Hindi ko alam, habang busy akong isiksik ang sarili ko sa circle of friends na hindi naman totoong pakikitungo sa akin, napapaliwala na pala kita. Sorry. Siguro, kung palagi mo akong kasama, hindi mangyayari yan sa'yo. Patawarin mo ako, Ruby. Sayang naman, Oliver. Earl, nagpapasalamat ako sa opportunities na ibinigay mo sa akin. Wala namang masamang maghangad ng kayamanan. Pero, tama ang asawa ko. Kung ang kapalit ng pera ay pagkasira ng pamilya namin, kailangan ko na mamili kung anong gagawin kong priority. Okay. Pero, paano ang income nyo? May ipunan naman ako eh. Sapat na yun para makapagsimula kaming muli. Okay. Anytime kapag gusto mong bumalik, sabihan mo lang ako, okay, Oliver? Salamat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marisa, gabi na. Matulog na tayo. Magsipilo ka na. Nilagyan ko na ng unique toothpaste yung toothbrush mo. Oliver, tingnan mo sa larawang ito si Ruby, oh. Napakaganda. Nung sumali siya rito sa pageant sa intramurals nila. Oo. 17 years old siya dyan. Kapag nagsimula na ang hearing, aalalahanin at ikukwento niyang muli ang bawat detalye na ginawa sa kanya ng taong yan. Maalala niyang muli yung takot. Ang sakit na naranasan niya. Naawa ako sa anak natin. Bakit sa kanya pa kailangan mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan makaranas pa siya ng kalulos-lulos na pangyayari bago natin mapagtantong may mali na sa ating pamilya? Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa kundi damayan si Ruby sa laban niyang ito ngayon. Siguro, paraan ito ng Diyos para tawagin tayong muli. Para maalala natin siya dahil noong abala tayo sa pagpapayaman, sa paghanap ng pera, pagsamantala natin nakalimutan ng Panginoon. Pero bakit ang anak natin? Sana tayong dalawa na lang. Sana hindi na si Ruby. Oh, tapos
Tapos na ang session mo? Oo, Kumusta? okay naman. May improvement na raw ako, sabi ng psychiatrist. Talaga? Mm-mm. Mabuti naman kung ganon. Nagutom ako. Hmm? Kain tayo. Oo, anong gusto mo kainin? Kahit ano. Pero, teka, susunduin daw tayo rito ni na mama at papa. Oh, bakit? Saan tayo pupunta? Sarap ng amoy. Sabay pa tayong dalawa, anak. Oo nga, ma. 3 taon na yata nakakalipas nang huli tayong kumain dito. Ang bango eh. Oo, yung birthday natin. Oh, kumain na tayo. Baka lumamig itong pansit. Oh, teka, akin ang pinggan mo, Ruby. Eh, ako na. Kaya ko naman. Na. Oh, teka, sabinan ko. Oh, ayan. Kumain ka ng marami kasi nakangayayat ka na naman. Mukhang marami makakain ko nito. Oh, ayan. Kumain ka na. Ito, tubig. Ay, thank you. Oh. Kayo, ma. Oh, Kuha na rin po kayo. Okay. Okay na ako. Busog na ako. Makita ko lang kayong dalawa na ganyan. Masaya na ako. Bakit po? na-miss namin tong ganitong bonding ng mama niyo. Oo nga. Ako rin nga eh. Ruby? Ma, Red? Oh, bakit po? Kayong dalawa. Kayong dalawa. Ang kayamanan namin ng papa nyo. Tandaan nyo yan. Kahit nakatatanggap ako dati ng checking libo-libo ang laman. Ngayon ko napatunayan, walang kapantayang kaligayahan na makita ko kayong dalawang masaya. Walang kapantayang kaligayahan kapag ganito tayo. Sabay-sabay na kumakain sa isang mesa, kahit gaano man kasimple ang nakahaing pagkain. Kayo ang kaligayahan namin. Ruby, bakit pa? babalik ka na uli sa pag-aaral mo ngayong darating na semester? Yes, pa. Kaya mo na ba? Opo. Kaya ko na. Buti naman. Okay na naman ako eh. Good. Kapag may problema ka sa klase, magsabi ka kaagad sa akin, ha? Kahit tawagan o i-text mo lang ako. Basta sabihin mo kaagad sa akin kapag may problema ka. Opo. Anak, I'm sorry. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako dahil para akong tuyong dahon na biglang tinangay ng hangin. Nagpatangay ako sa ambisyon ko at sa paghahangad kong yumaman. Akala ko, nagsisikap pa ako para sa inyo ng kapatid mo. Pero hindi ko napagtanto kaagad na nagiging ganid na ako sa pera, sa karangyaan, sa palakpak ng ibang tao. Ang mahalaga pa. Alam niyo na po ngayon kung ano ang totoong kayamanan. Anak, patawarin mo ko. Dahil kinailangan mo pang makaranas ng isang madilim at masalimuot na pangyayari. Para lamang magising ako sa katotohanan.
nakalipas na yun, Pa. Ngayon, masaya na ako. Kami ni Red. Dahil nakabalik na tayo sa dati. Hindi pa naman naging huli ang lahat para sa atin. Sa kabila ng mga nangyari sa ating pamilya, buo pa rin tayo. At masaya. Pa, may pangako ang bukas.